hindi ko na Hindi mo na, ipangunahan ano, ng oh yeah, yeah, I don't want to put you into trouble because some people were asking me, tanong mo kay General Len, yung mga abogado natin kaibigan, bakit napunta sa ganyan-ganyan? So you're saying that's beyond your purview? yeah, nagsimula beyond my personal knowledge. Medyo alam ko dahil nabasa ko rin naman ang report eh. Pero that's already beyond my personal knowledge. Ang personal knowledge ko is that nang dumating ako, uh, hinahanap ni Chief PNP kung nasaan ang ambulance kasi hindi na na-trace ng ating mga units ang mga ambulance. So, yung mga junior commanders na nandoon plus yung mga junior commanders na nandoon mismo sa ground at ang mga senior commanders na nandito sa House of Representatives ay hindi nagkakausap ng diretso kasi telepono, kanya-kanyang tawagan ng telepono, nagkaka-confusion at kung ano-ano, hindi isa ang command. So, ako naman, medyo familiar tayo sa communication system ng PNP. I got onto the radio, make an all points bulletin, pinahanap ko ang patrol, ang ambulansya, and 2 minutes, may feedback na sa akin na nandun nga sa St. Luke's Hospital sa A. Rodriguez ang ambulansya at may isang mobile car na nakabuntot doon dahil hindi nga nila control ang driver at nang nakuha ko sa umagang yon na itong si Asek Lopez ay without authorization tinransfer from BMMC to St. Luke's at kasama ni uh, VP Duterte together with her military escorts. So nang malaman ko ang situation na yon, I asked permission from the chief to be excused from the meeting in Congress because ang order nga niya, take charge ko. So sabi ko, sir, hindi ko magagawa ito sa radyo. I have to go there on the ground and to actually assess the situation. I'll give you feedback on whatever information that I will get. So yun, pumunta ako sa St. Luke's and nakita niyo naman sa TV kung ano na sunod ng mga nangyari. Oh, paki-explain na General Torre, yung nakita ko na ano yung sinasabi ni VP Sara sa'yo? Yung sinasabi niya parang hindi niya naintindihan bakit napunta ganun ng usapan. Kasi I watched yung ano yung footage eh. What was going on there? What did Sara Duterte tell you from what you understand? What was the mood there? Well, very calm naman si VP Sara. Kasi ang una kong ginawa ay coordinated with the hospital. I talk to the hospital. Sabi ko, well, nandito na yung pasyente, nandito na yung subject, and I believe na ang mangyayari dito, the hospital protocols will prevail. Sabi ko. So pag sinabi niyong itong tao na to ay kailangan i-admit dahil kailangan niya ng medical care at i-admit dito sa hospital, I'll I'll submit to your recommendations. I'll submit to your decisions kung ano man ang protocols nyo. Kasi napasok na nga yung tao. Alam ko na pag para i-discharge yan, yeah, they need to follow definite set of protocols that's mandated by law and also for protection naman nila. So sabi ko, do your protocols and then give me your assessment kung i-admit nyo ba or i-discharge nyo. So with that information, ginawa nila ang kanilang dapat gawin and around 2 hours later, they gave that certification na Asek Lopez is fit to be discharged and is being discharged, not admitted to St. Luke's Hospital. So with that, pinakita ko na during the time, ang una ko nakita kasi si Attorney uh, Attorney Go. I think that's nakalimutan ko na ang name ng kanyang lawyer and together with Senator Bato. Dumating si Senator Bato kasi doon. So in-explain ko sa kanila, sir, hindi naman sir i-admit ng St. Luke's ito. So pwede ba? Pag-usapan na lang natin na kung paano natin maibalik si Asek Lopez doon sa Veterans Memorial Medical Center sa Veterans. So may nakaprepare naman, sabi ko, may nakaprepare naman doon na rooms para sa kanya. May isang buong building doon na bagong-bago na being offered by the hospital administration na to where she is confined, na nagamit nga. She was confined right there na siya ang pinakaunang gumamit ng building na yun. Napakaganda. Spanking new. So, yun ang isang in-offer ko kaagad na para wala nang gulo. Sundin na lang natin kung anong standing order right now. Kung ngayon, kung may gusto kayong iba pang petition, you can bring it to the proper forum, make a proper uh,
make the proper documentation and submit it to the Congress, make the proper request, or kung gusto nyo, di go to the courts for the court to compel Congress kung ano man ang gusto nyong mangyari. Right. Ano ulit yung medical condition? Was it like a serious condition? Was it stress or pressure? Sorry, hindi ko na-check yung medical condition. Well, hindi ko, well, I'm obviously, ikaw talaga, fishing yan. Hindi, we're not in the liberty to total line. Oo, Sinasabi! General, yan. just helping people to understand the situation. Ikaw General, hindi ako Basta, basta kung bottom line, kung ano mang kondisyon yun, sabi ng St. Luke's, hindi siya i-admit at wala siyang sakit. Yun ang bottom line. Pwede siyang ibalik sa veterans. Kung may sakit man siya, it is not serious enough for her to be confined in St. Luke's or to prevent her transfer from St. Luke's to the veterans. So, yun ang medical condition niya. Okay, General, mamaya pag-usapan natin ng 2028. Mukhang magaling ka maging politiko na. Just kidding. General, again, you're always free not to answer my question. Hindi yan fishing. I was just curious kasi, nagtatanong, ano ba nangyari? Nakita mo, General, yung nangyari sa Nigeria? Yung tinanong ng officials, bigla siyang hinimatay. Tapos nung nilagyan na ng minamouth to mouth na siya ng mga ibang tao, biglang gumising siya, sinapak sa bak na yung mga tao. Tapos biglang may nagbulong sa kanya, "Uy, ba't ka gumising? Papakulungin ka." Tapos nahinimatay na ulit siya. So I'm just saying, medyo skeptical ang tao dahil meron tayong mga Abuja, Nigeria case study. So hindi ko sinasabi na nangyari ha. Hindi ko sinasabi, General. I'm just saying. Ang totoo niyan, alam mo na kung ano medical condition, gusto mo lang na ako magsabi kasi Yeah, hindi hindi, mo hindi, masabi. hindi. General, siyempre mahal na mahal ka namin. Alam ko marami nang galit sa'yo, hindi ko na dadagdagan. Um, Balikan natin ito, General, on a serious note, napansin ko, siyempre hindi ito yung first time na nakausap niya si General Bato, mga Dutertes dahil sa whole Davao and Kibuloy background. Parang kalmado sila pag nandun ka, no? Parang you're a known commodity. Siguro tumulong din. Well, unang-una, yan siguro isang advantage ko sa situation ngayon. Kasi kilala at nakausap ko na ang lahat ng actors na to, lahat ng mga subjects involved. Nakausap ko na sila before sa iba in better times. Okay? So, ang sa akin na naman, I'm there as a policeman, as a professional policeman. Wala naman akong political color or political inclinations na pinoproteksyonan sa mga oras na yon. Kahit na nung nandun ako sa Davao, wala naman akong political inclinations or kung anong paman na mga interest na pinoproteksyonan. So all I have is the orders and as I see it fit and how I interpret it. Kasi ang order is one thing, the way you interpret it and implement it is another. So maybe the order is legal, but pag-interpret ko halimbawa magkamali ako at ang pag-implement ko magkamali ako, hindi pa rin ako makapag-shelter sa depensa na legal naman ang order, di ba? At this point, kaya nung dumating ako sa kanila, at that point, I'm very, very certain na legal ang order na ibalik si Asek Lopez doon sa VMMC, sa veterans. And ang natira na lang is kung paano ito i-implement. So, I considered everything and took advantage of yung mga baon-baon ko na goodwill and uh, experiences in the past in dealing with the key personalities, especially Senator Bato. So, naging kalma naman sila siguro sa akin dahil kalma din naman ang approach ko sa kanila. I could have forced the issue since after discharge ang 9 o'clock. Pero kung mapansin mo, 9, 10, 11, 12, 1, mga around 4, 5 hours na nag-delay ako para pagbigyan ang lahat ng kanilang attempts. And there were really attempts na to keep Asek Lopez in St. Luke's. May dumating pang request ang isang parang executive assistant niya. Nagre-request daw sila ng x-ray at saka ng I think they're looking for x-ray and magre-request daw sila ng x-ray ang doktor niya at saka ng I don't know if it's not CT scan.
MRI. I think it's MRI. They're asking for an MRI. So they're asking for more time daw. And I asked St. Luke's kung they'll go with the procedure. Wala na akong response na nakuha mula sa St. Luke's regarding that matter. So standing pa rin ang order na at 9 o'clock, she is being discharged by St. Luke's for, she's being cleared from any medical condition or danger that may prevent her from being transferred from St. Luke's to veterans. So, yun ang Sorry, General, marami mga nagtatanong sabay-sabay. Yung isa nagtanong, wala bang request ng lie detector test, loko talaga itong mga to. And then may isa like, sama talaga ng mga tao. Ah. May isa pang, hindi mo kailangan sagutin yan, General. Ano lang tayo, live lang tayo. Yung mga klase talaga mga tao magtanong. Anxiety attack naman daw, in fairness. So ano lang, understanding lang naman tayo dito. May isa pang nagtanong, sabi na if St. Luke's does not need if she doesn't need to be confined in state looks na hindi urgent, why was she confined in a hospital funded by, di ba taxpayers ang nagbayad dyan? Sino ba nagbabayad dyan? Private insurance pa niya or ano? Alam ba natin yan? Pinapahamak ka talaga ng mga tao. Wag mo na sagutin, General. Just sorry, hindi ko narinig. Ano, ganun. ni Richard, game naman tayo sa mga tanong na ganyan eh. Bakit na sa veterans? Well, they can ask the Congress, they can ask the House of Representatives kasi may order eh. May order. So yun lang tinitingnan ko. May order from the House of Representatives given to the SAA, the Sergeant at Arms, and the Sergeant at Arms gave us, requested us to help facilitate the transfer from St. Luke's to SAA. So, yun lang. Hanggang doon lang tayo. Kung bakit na nasa veterans, tanong nila sa Congress, beyond my pay grade. Akalain mo, 12 midnight na, ang kulit magtanong ng mga tao talaga. This just tells you how important this issue is. General, I'm so sorry if I'm putting this on you. Kayo talaga mga lie detector test mo kayo nirek. Walang ganyan sa St. Luke sa pagkaalam ko. Si Senator Rafi Tulfo, baka meron. Diba si Senator Tulfo sabi niya, magpa-lie detector test tayo. Kay Cynthia, nag-aaway sila. So baka naman, baka malapit lang si ano, yung kapatid niya. General, on a serious note, what are the lessons you've learned? Kasi you have been at the center of these two extremely dramatic moments, diba? One is the Kiboloy one that, my goodness, it took forever. And then there's this one involving the Vice President of the Republic, showdown talaga. My goodness, talaga nag-panic mode among other things. If you were to write the manual, di ba, kunyari parang counter-insurgency manual, if you were to write the manual of how to handle high value, hindi naman ba high value target, but high value personalities, in a very tense situation, ano yung mga biggest lessons, General, na natutunan nyo and you want your successors in the future, tsaka yung mga kapulis